welcome back to my YouTube channel. So for today's video, mag-repair po tayo ng cellphone na naman. So ang gagawin po natin is LCD replacing, tapos power button and volume replacing. So yan, ang unit po natin ay E5S, Oppo E5S. At sa part 2 po ng ating video, ang gagawin naman po natin is iPhone 6. Yan. Nahin po natin guys yung Oppo A5S. So abangan nyo guys yung part 2 nitong video na to. So guys, bago tayo mag-umpisa, so huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel. At pakipollow na rin po ng aking Facebook account, sa aking official account Arnel Militante. So yung account ko, i-flex ko na lang sa screen para makita nyo din guys. So tsaka sa ating Facebook page, i-likes na lang din, subscribe, follow. So guys, umpisa natin itong video. So sa mga bago dyan, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. So okay guys, umpisa natin repair yung ating Oppo A5S. So ito guys, sa A5S, hindi to gaya ng A3S na walang tornilyo sa likod. So ang A5S meron itong tornilyo. So kailangan natin tikalin yung back frame para malukit yung mga screw. So start na tayo. Medyo papahinga nyo guys ang aking camera, so medyo malabo-labo kasi talo ng ilaw. So yan nyo guys, pag tayo ay nagkaroon ng income sa pag-vlog natin, bibili tayo ng bagong camera agad para mas malinaw, mas makita nyo yung akong ginagawa kung paano mag ano to, sa symbol. Ito nga pala guys, pag nabili sa symbol tayo ng cellphone, iingatan na lagi natin yung fingerprint kasi napaka-nipis ng wire, pwedeng maputol. Marami na kasi ako na-encounter na ganito, dinala sa akin, iputol yung fingerprint. So ito guys, may mga video na tayo ito pagtitikal ng back frame. Napakasimple lang naman dito sa may tanggalan ng SIM card. Doon natin unang inaangat yung back frame. Then dire-diretso lang. Yan, pero palang isang tornilyo na iwan. So try natin yung ating LCD. So guys, ito may pre-temp pearl. So shout out sa supplier ko, sa online supplier natin. So i-flex ko na lang yung pangalan ng kinukunan ko sa online para idea kayo. So try natin kung
walang problema. So medyo tagal-tagal guys kasi sira yung pindutan, mag-ever tayo ng pindutan. So ayan guys, wait lang. So pause ko muna kasi yata yung pindutan. So ayan guys, pinabuhay muna natin ito. Ayan, ganyan. Shout out sa aking supplier, thank you. So flex ko na lang yung pangalan dyan sa screen. Medyo guys din natin konti para kita nyo ginagawa ko. Medyo kasi hindi ganun kaganda nating pang vlog. So thank you guys, thank you supplier ko. So sulit yung binibigay sa atin na LCD, walang damage at mayroon pang libreng tempered glass. Thank you guys, thank you guys. So yan, kabit na natin para magkaalaman na kung maganda. Guys, bali kakabit ko muna, linisin ko muna yung frame bago natin kabit yung LCD. So no need na natin video yung paglinis ng kaha kasi madali lang linisan. So guys, laging inuulit ko sa ganito pag bago tayo magkakabit ng bagong LCD, siguraduhin malinis yung paligid ng frame para paglapat ng bagong LCD fix na fix pa rin, walang konting siwang. Kasi pag nagkaroon ng siwang or kaunting katal, pwedeng pagdaanan ng kahit pawis na maaaring kasira ng LCD or touchscreen. So guys, lagay tayo ng adhesive. Nagbablog ako eh. Okay guys, continue guys. So may konting tanong lang. So ito, sige lang, sige na, baka saan para punta kayo ha. Lila, sa plaza lang ha. Meron. Wait lang. So guys, continue tayo ng ating video. So ito guys, kailangan natin medyo yung kamay natin hindi masyadong magalaw. Kasi napakaliit lang nung gilid na lagyan ng pandikit. Kailangan guys maingat tayo kasi iwas kalat ng dikit, kasi pag kumalat din
possible na masira yung LCD, hindi pa pakinabangan, so tapon tayo ng pera. Then the next, yung LCD na. So bago natin ilalagay yung LCD dun sa kaha, so nakita nyo tong red, ayan, so ano yan, para sa protection film, titigal natin kasi hindi yan pwede nakalagay, kasi pag nakalagay yan kakapal yung LCD, pwedeng magkaagat ng konti. So tikal natin yung ganyan. Pangalawa yung ating adhesive, yung flex guard, yan natin yung kulay blue, yan blue, yan flex guard, titigal natin yan. So pinikit-kit lang siya eh, yan konti lang, so yun lang guys yan. Then yung wire, so mayroon tong mga gauge, dapat pantay yung pagkalapat nyo ng wire. Kasi guys, yung yung pagka letter L, dapat pantay yung niya, allowance gilid. So and guys, tapos tayo maglagay ng LCD. So kailangan natin antayin lang ng ilang minuto para dumikit. So the next natin is yung power button, kasi yung power button, so replace natin ng bago. So tikalin natin ng konti. So ayan, napakaliit lang guys ang pindutan. Patanggal natin yan, so kailangan lang marahan pagdikal kasi yung flex is tututunaw pag sobrang init. So yan guys, marahan lang dapat. So guys, patuloy natin paghahanap buhay araw-araw. Ito ang ating kasama. Yan, Sting. Hataw sa energy. So kailangan natin na pamalit na pindutan. Hanap pa tayo guys. So guys, ganito yung technique ko pag nagtitikal ako ng mga micro buttons. So yung panghinang ko nakalapag siya, may stand, then didikit ko lang to, then kailangan ko lang nito. Guys, tikal na. So kailangan ko lang linisin. Guys, so nalinis ko na. So next step natin, titesterin natin yung linya kung goods pa, kung walang damage. Gamit yung ating multi-tester.
lagay po natin sa continuity. Yan. Medyo malabo guys, lubat natin yung battery. Yan. Tapos natin po sa buzzer. Naka-indicate na po yung buzzer. Yan. So tester natin yung linya kung goods pa. So medyo malito guys. So pagbansyahan nyo na, di ko matutukan, solo kasi ako eh. So nagyan yung buzzer pag nagtunog, ibig sabihin goods yung linya. So yan guys, good. So next natin is yung pampalit natin. Sobrang liit niya guys. So pagpansya nyo guys, dito makita, sobrang liit. Kahit ako hirap makita. So guys, shout out sa akin Junakis andito. So yan. So hinangin ko muna guys bago ko continue video. So back to tester tayo guys. Tester natin kung gumagana yung ginawa ko. So rinigin nyo lang yung buzzer. Isa yung pag nag-buzzer, good yung gawa ko. Shorted. So guys, ulit tayo. So yan guys, natapos ko nang gawin yung pindutan. So nag-replace ako ng bagong micro button. So ayan, sobrang liit lang guys. Yan, video hindi nakita. So ayan guys, testerin natin. So naka-buzzer na yung tester ko. Sa buzzer na siya nakalagay. Ilawin ko lang. Ayan na. Ayan, naka-indicate na yung buzzer. So pagpaganahin natin. Tapos ipindutin ko guys. Yan. Goods guys, ilagay natin. So yan. So natagal-tagalan tayo ng konti paggawa ng pindutan. So hindi lang talaga, konting tiyaga. Dai, tingin ako mag-cook. Niluto ito. Dingit na rin, niluto. Unti-unti natin i-plug yung mga wire. Yan yung battery. Buhay natin guys. Yan, buhay na. So yan guys, buhay na. So takipan na natin.
So, finalize natin. Medyo mababa ang video natin. So, lagyan natin ang back frame. Kaya may mamaya, humalawa ka na lalaroan mo. Hindi na, ang hina na. Oh. So guys, ayan yung ating finished product. So yari na yung ating Oppo A5s. So ang bilin ni client, so reset natin. So yan, diretso tayo nag-reset ng cellphone. So guys, hanggang dito lang. So salamat sa panonood sa aking munting video. Subscribe na lang guys sa aking munting channel. So maraming salamat sa inyo lahat. So,